Hello everyone, magandang araw and welcome po sa panibagong yugto ng aming buhay. And for today's video, ganito po ang ganap every time na gigising ito yung aming little boy. At agang-aga pa nga, as in kagigising lang, ito active na naman, nakaipon na naman ng energy ito yung aming little boy. At ito nga po, maaga pa siyang nakapagkulit. Madalas lang po talaga yung araw na pagising niya, iiyak siya. Minsan maglalambing sa amin ni nanay, basta't pili lang guys kung sino yung una niyang makita sa amin. Pero madalas, dahil nga po itong si nanay, madalas siyang kamot-kamutin ng likod, dun siya kay nanay. At ito na naman po ang aming problema. Nilagay niya po ang suha sa kanyang brief at hirap na hirap siya. Pero parang nag-i-enjoy din siya kaya't patalon-talon pa nga po. At ito naman po yung tipong nagpe-prepare na ako para sa aking pagpasok. Yan naman yung nakita niya at nagkukulit dahil gusto niya bumaba na kami at i-joyride muna siya bago ako aalis. Kung inyo pong mapapansin, alam na alam niya yan kung ano yung mga ginagawa ko every time na ako ipapasok. At ayan, halos ayaw na nga pong maghiwalay sa akin. Kakasunod-sunod, gawa ng gustong-gusto talaga niya na sabay kaming bumaba dahil mag-joyride pa nga po. Nilabas ko na nga po yung aking mga kailangan at yung iba kong gamit na dadalhin. At ayan, sumunod pa nga po pala dito sa labas para kunin ito yung ating cup. Abay, sinuot pa talaga. Talagang bilib na ako dito sa aming little boy na to guys. Napakabilis talaga ng panahon. At ngayon, tingnan nyo nga po, sinusuot niya na mag-isa. Samantalang dati, nung maliit pa yan, pagka sinuutan mo ng kape, ayaw isuot. Gawa ng naiinitan po siguro. Ngayon, inagsasarili na. At ayan, habang nagsusuot nga po ako ng sapatos, niluloko ko pa siya dyan guys. Tingnan nyo, halos ayaw na ayaw nang umalis sa harap ko. Abay, may pinaplano ang aming little boy. Talagang magjo-joyride mo na yan bago ako paaalisin ng bahay. At ito nga po, inaaliw niya pa ang kanyang sarili para siguro hindi siya mainip sa pag-antay sa akin. Talagang minsan, pagka yung mga sapatos ko na iniwan dito, talagang suot-suot niya pa. Makikita ko na lang, nakakalat na yung aking mga gamit. Yung tipong hindi mo na kailangang magtanong kung bakit nakakalat or kung bakit na nandun sa isang tabi yung aking gamit. Alam na kung sino ang salarin. Dumiretso nga po pala ako dito sa bahay ng nanay ko dahil may kukunin po akong gamit na naiwan nakaraan. Dito ko po kukunin sa bahay ng nanay ko guys. At dahil nga po maaga pa, ayan, nagkaroon ako ng time na kunin dahil baka po makalimutan ko na naman. Pero ito po pala yung aking hinahanap, nandito lang sa kapatid ko. So, ayan, binigyan niya na nga po sa akin kaagad. Buti na nga lang po, hindi pa siya nakakaalis. Madalas po, maaga po yung pumapasok. Nag-o-office. Alam niyo ba yung office niya guys, namamasada pala. So, ayan, kasi yung pagpasada niya, sinasabay niya rin sa mga nag-oopisina. Abay, talaga naman. So, ayan, hindi na nga po ako nagtagal dahil po meron pa kaming mga gagawing activities. So, ayan guys. So, dito na po tayo ulit dadaan dahil yung ating service ay iniwan lang natin sa labasan para mabilis po tayong makalabas. So, nandito na nga po pala ako sa opisina dahil nga po ilang saglit lang, ilang minuto lang, and dito na po kaagad sa office. So, syempre guys, nandito tayo sa opisina. So, kailangan iayusin na natin ang ating sarili at kailangan ikaaya-aya naman yung ating itsura. At yan, nagpuyod na nga po ako ng buhok para naman hindi tayo magmukhang bruha. Kasi sabi nga po nila, di ba, simulan natin yung ating araw na positive para buong maghapong, positive rin kahit na marami tayong problema minsan na iniisip, maraming mga bagay-bagay na kailangang ayusin, positive pa rin at kailangan maayos pa rin yung ating sarili para naman hindi tayo malusyang agad guys. Abay, dapat kahit na nagkakaedad na tayo, tumatanda na tayo, konting lipstick din, kanting suklay, abay, talaga naman, hindi rin papahuli sa mga kabataan. Laking pasasalamat ko rin talaga kay God, kay Lord sa araw-araw. Alam nyo ba kung bakit guys? Dahil syempre sa pamilya natin, binibigyan tayo ni Lord ng kalakasan sa araw-araw na maging malusog ang ating mga anak, ang aking mga anak, ang aking buong pamilya. At syempre guys, lalo na yung ating sarili dahil nga po nagtatrabaho tayo para sa ating pamilya, sa ating mga anak, kailangan maging malusog tayo sa araw-araw. Alagaan natin yung ating sarili guys dahil wala pong mag-aalaga sa atin kundi ang ating sarili dahil isa lang ang ating buhay. So, kailangan alagaan natin ang ating katawan dahil alam nyo na, mahirap magkasakit ngayon guys. Sabi nga po ng karamihan, di bali nang walang pera, basta wag lang magkasakit. Wag naman ganun. Siyempre, gusto pa rin natin na magkapera. At yan, pagkatapos nga po ng maghapong trabaho, dumaan po pala ako dito sa aking kaibigan dito sa bayan. Abay, kailangan din natin yon paminsan-minsan kahit na konting oras lang. At pagkatapos nga po, bumalik ako dito ulit sa bahay ng nanay ko para pasyalan ko siya dahil nga po hindi po ako nagtagal kanina, as in nasilip ko lang siya kaninang morning. So bumalik po ako dito dahil medyo maaga pa rin po at napakalapit din po ng bahay namin. Pagdating ko nga po pala kanina dito, ngayong hapon, wala pong katao-tao at mukhang tahimik ang kapaligiran. Dahil po siguro maaga pa at nasa school pa yung aking mga pamangkin at ang aking sister-in-law, yan. Yan lang po yung nakita ko yung kapatid ko guys na nandito sa bahay ng nanay ko. Hindi ko nga po alam kung anong ginagawa. Pero, ayan,
napansin ko nga po pala, para siyang nagluluto. Kaya hinayaan ko na lang guys, nagpapakabisi yung aking kapatid. At habang yung mga alaga ng nanay ko, mukhang gutom na rin. So, nagantay lang po muna ako dito sa duyan saglit. Dahil sabi nga po ng kapatid ko, nandun daw po pala nagpakain ng kanyang alagang baboy sa bukid. So, nagduyan-duyan muna ako dito guys. Para kahit pa paano, maibsan din yung ating pagod. Dahil po, malayo-layo rin yung ating binyahe. Galing po tayo sa bayan. At pagkatapos nga po nito mamaya, imamalengke po ako para sa aming lulutuin. So, ayan guys, medyo naiinip na ako dyan guys dahil ang nanay ko wala pa. Yung sabi po kasi nila dito sa kapitbahay, parang kaalis lang daw po pala ng nanay ko yung time na pagdating ko dito. Kaya ayan, medyo naiinip na ako guys. Nag-iikot-ikot na yung aking paningin at hinahanap ko na yung aking mga pamangkin na pwedeng pag-utusan para pumunta doon sa bukid at patatawag ko na yung aking nanay dahil nga po nag-aantay ako. At pansin ko nga po yung kapitbahay nagpapausok na dahil nga po lumalabas na yung maraming lamok. So kailangan na nating umalis at lumabas na nga po ako. Tinawag ko na to si Angel at si Tokoy para tawagin si Mama guys. At tamang dito na lang sila dadaan sa malapit na daan. Yung tipong hindi sila dadaan doon sa may maraming sukal. So ayan guys, nag-iisip-isip pa nga po sila. Alam nyo naman pagka mga bata, pagka inuutusan, kailangan meron din silang kasama. Itong si Angel ay medyo tinatamad pa. So sabi ko maghanap na lang ng kasama para mayroon siyang kakwentuhan habang naglalakad. At dahil nga po sa sobrang tagal guys ng inutusan ko, hindi na rin nakabalik. So ako na nga lang po yung pumunta dahil malapit lang din po. Tamang dito lang naman yan guys. Yun nga lang kasi minsan nakakatamad rin maglakad. So ayan, naglakad lang po ako ng hinay-hinay lang para hindi natin gaano maramdaman yung pagod. Sa totoo lang po, mas malapit din pong daanan doon sa kabilang side. Yun nga lang, puro sukal pa siya guys, puro damuhan, ganun, di ba? Unlike dito sa kabila, dire-diretso lang yung daan. Kahit na medyo malayo, kita nyo po yung dinadaanan nyo, walang putik. Pero minsan po pagka malakas ang ulan, madulas din po dito. Kaya mas pipiliin pa rin ng nanay ko na dumaan doon sa kabilang side. So dito lang naman yan guys. O tangkita nyo naman po, di ba? Ito po yung medyo bundok-bundok na yan. Diyan lang po yung aking nanay banda na nagpapakain ng baboy dyan po kasi nakalagay ang kulungan nila. At yan po yung mga nakikita nyo mga bubong-bubong na yan. Bubong po yan or bahay ng aking mga kapatid na magkakatabi-tabi at yung iba po yan dyan is yung kulungan na ng kanilang mga itik, yung mga alaga at meron din po yan dyan bahay yung nanay ko na walang nakatira. So alam nyo naman yung nanay ko guys, kung hindi nyo pa nakikita or kung hindi nyo pa alam yung kanyang style, mahilig po yan siyang magpatayo ng mga kubo. Kaya kahit na kung mapapansin nyo guys, halos walang nakatira dyan, kubo lang po yan yung mga nandyan. At ito nga po panay ang tawag ko dito kay Angel. Ayan, nazozoom ko guys kung nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba guys? Nandyan ang aking pamangkin na si Angel na panay nga po ang tawag ko at niluloko ko na dumating na ang kanyang parcel. Kaya yan, panay nga po ang takbo niya at lumabas na nga siya dito sa gate at nagmamadali. Ang sabi niya nga po, wala daw po siyang parcel. Tunay naman, wala po talaga siyang parcel. At tamang joke lang yun. Nung lumapit na nga po siya, nagpaalam na ako na sabihin sa nanay ko na ako'y uuwi na lang at ako'y babalik na lang po sa susunod na araw. At yan nga po si Angel, napakabilis tumakbo. Jel, yung parcel mo dumating na. So ayan guys, umalis na nga po ako dahil mamimili po ako ng aming uulamin. Dumiretso na po ako dito sa Talipapa para bumili ng mga gulay at ibang kailangan sa pagluluto para sa aming little boy. Actually, hindi pa naman din po namin lulutuin ngayon dahil meron pa po kaming ulam ni nanay para lang po ito bukas para sa aming little boy at may maulam siyang may sabaw. So, bumili lang po ako ng karne guys at aming sasabawan bukas. Pagdating ko nga po sa bahay, agad po akong nagbihis at sabi ko nga po kay nanay, parang ang sarap magkapinay. At ito naman si nanay, to the rescue talaga kaagad yan. Tinimplahan niya na nga po ako ng kape na pagkadami-dami. So, ganyan lang po yung aking kape guys. Black coffee lang po yan. Masarap po talaga magkape pagka nagre-relax ka at yun, parang nakakawala na siya ng pagod. At ayan nga po guys, so after ko nga po magkape, lumabas na po itong si Yayam. Gusto na akong hilain doon sa loob ng kwarto at kami papasok na nga po para siya ay makapagdede. Alam na yan, pagka ako'y nakauwi na ng bahay, ganun na yun guys, matik na yun. Pagkatapos nga po, ayan, nandito na kami sa loob ng kwarto at talagang kasama pa rin namin si nanay kasi hindi pwedeng mawawala si nanay dito habang nanonood itong si Yayam. At ayan, habang naaliw na nga po siya, tamang nagpapaantok na yan siya guys at ganyan lang yan siya pagka matutulog dahil nga po hindi na namin pinapadyamahan, masyado nang mainit pagka ganyan. So ayan, nakadiaper na rin po yan siya, tipong matutulog na po talaga at nagpapaantok itong si nanay guys. Nagtatiming lang din po yan dahil hindi po nakakapaghapunan. So after nga po niyan, tamang dikit-dikit na po sa akin yung aming little boy para magdede. Ayan, dahil breastfeeding pa nga po. Yan na guys. Alam na yan, yung kasunod niyan, matutulog na nga po yan. Tamang kanta-kanta lang po muna dahil nga po nagustuhan niya yung kanyang pinapanood. X-ray fish. Yeah, yeah.
At yan nga po, tawang-tawa nga po si nanay sa kanyang alaga dahil marami na po talagang alam. At yan guys, akala nga namin matutulog na, ikinuha pa nga pala ito yung kanyang kambing-kambing. At dahil po napapanood niya, gusto niya igagayahin niya pa talaga. At pinagbigyan lang nga po namin saglit para tumahimik at walang iyakan na mangyayari at amang dance-dance lang po yan. Ginagaya niya po kasi kung ano yung nakikita niya or napapanood niya sa TV. So talaga naman pong nakakatuwa ang kakyutan ng aming little boy at kakulitan. Buti na nga lang po talaga hindi iyakin. So ayan guys, kailangan na naming matulog. Ganito po talaga kami pagka maagang natutulog, maaga rin ang gising. So ayan guys, talagang gusto pang maglaro pero pagka pinatay po namin ito yung TV, matutulog na rin niya siya. So kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye.